So, in today's discussion, pag-uusapan natin class yung moment of a force, couples, at saka yung force couple system. Ano ba yung definition ng moment of a force and paano ba siya nag-exist? Ano ba yung ibig sabihin ng couples? Baka kasi yung akala ng iba sa inyo, pag sinabing couple, ito yung magkasintahan or magjowa, but that is not the case kapag ka force yung pinag-uusapan natin. And paano ba tayo nagsosolve ng mga different problems involving force couple system? But before we go on to that properly, gusto ko lang bigyan ng emphasis itong mga different supports na ma-encounter nyo sa statics of rigid bodies at saka sa mga upper years nyo. Kaya ngayon pa lang, i-discuss ko na sa inyo. First, meron tayong tinatawag na pin or hinge support. Yung pin or hinge support na yan, parang example niyan, in real life situation is yung bisagra ng pintuan or yung hinge. 'Di ba? Kapag ka ino-open mo, yung pintuan nyo, nagkakaroon siya ng rotation. So definitely po pwede siyang gumalaw in clockwise or counterclockwise behavior. Ngayon, since po pwede siyang gumalaw or po pwede siyang mag-rotate, ibig sabihin, hindi siya po pwedeng gumalaw horizontally at saka vertically, hindi niyo siya pwedeng alisin. So definitely, ang reaction niyan is f of x, fx at saka fy. Tandaan niyo yan. Next, kapag ka naman tayong merong roller support na tinatawag, sabi dito, yung roller support prevents movement in the vertical direction but allows rotation and translation in the horizontal direction. Po pwede siya mag-rotate and po pwede rin siyang gumalaw horizontally. Kaya, yung roller support na yan, ang reaction lang yan is Fy. Ibig sabihin, pinipigilan siya gumalaw in vertical axis. Next, yung rocker, ganun din. Po pwede siyang gumalaw horizontally. Po pwede siyang magkaroon ng rotation. Therefore, ang reaction lang yan is Fy. Another support na meron tayo is yung tinatawag nating link. Sabihin ng link, kumbaga, nakakabit lang yan. So ngayon, yung link na yan, kapag ka tinanggal mo yan, magkakaroon ng exposed na force dyan na F. So yung link na yan prevents movement in the direction perpendicular to the axis of the link. Siyempre, kapag ka nakakabit yan or nakakadikit yan, nakakawit, pinipigilan siyang mag-move in that direction kaya ang force niyan is F on that same direction. And then lastly, yung tinatawag nating fixed support. Kung papansinin nyo, yung bahay nyo o kaya yung mga rooms nyo na pinagkaklasihan natin, makakita kayo doon ng biga or beam. Yung horizontal na parang posting nakahiga, yung tinatawag nating beam, nakakonect siya sa column or sa poste. Tanong ko sa inyo, class, yung poste ba na yun tsaka yung beam, yung connection ba nila po pwede mang gumalaw yon? Definitely hindi. Kasi naka-fixed support siya, naka-fixed. So kung ganun pala, kung fixed support siya, nire-resist yung movement niya in rotation, nire-resist yung movement niya in vertical at saka horizontal movement. So definitely, ang reactions niyan ay tatlo. Isang moment, isang Fx, which is yung force in horizontal axis nyo, at saka yung Fy. Tandaan nyo yan. Ito yung makikita nyo sa module nyo naman, na nasa module nyo. Ito naman class yung mga examples natin na mga supports na kapag ka-in-expose nyo, magkakaroon siya ng free body diagram. For example, kapag ka meron kayong object, diniscuss ko na sa inyo sa physics yan na syempre, yung any object, meron niyang mass. And kapag ka merong mass, merong pwedeng magkaroon ng influence ng gravity yan, which is yung weight. And yung pagkuha ng formula natin ng weight is mg. Okay? Another example, kapag ka meron tayong object na nakakawit or nakahang, nakasabit, kumbaga, anong force ang ma-exposed kapag ka meron tayong rope or cable? Definitely that is tension. Tandaan niyo yan. Kapag ka may tension, kapag ka merong cable o kaya rope, definitely, kapag ka in-expose niyo yung force niyan, merong tension. Next is kapag ka meron tayong smooth surface, kagaya niyan, halimbawa, merong surface, ito, tapos may nakapatong na object or kumbaga kahoy, sabihin natin, o lamesa.
Definitely, kung ganito yung position ng smooth surface niya, magkakaroon niya ng reaction perpendicular to that smooth surface, kaya siya naging ganito. Okay? Normal reaction ang tawag dyan. And then, yung kanina sinasabi ko sa inyo, kapag meron kayong roller support, kung saan class nakatapat yung roller nyo, doon naka-perpendicular yung reaction nyo. Kagaya na to. Ayan. Since yung roller nyo, naka-upright position yan, definitely yung reaction nyo is andito. Pero kapag kaya naka-inclined, kagaya na to, definitely yung reaction nyo is naka-inclined din. As long as maging perpendicular siya sa surface nyo. And then lastly, yung hinge or pin support, sabi ko sa inyo, definitely magkakaroon ng horizontal at saka vertical reaction yan. So, ito yun. So, ito, kaya ko siya nilakihan dito kasi gusto ko ngayon palang matandaan nyo na ito kasi yung common supports na ginagamit natin, which is yung tatlo na yan. Kapag meron kayong roller support, definitely meron niyang vertical reaction or perpendicular siya sa surface kung saan nakatapat yung roller nyo. Next, kapag meron tayong pin support, definitely dalawa. Yung reaction niyan, isang horizontal at saka isang vertical. Okay? And then lastly, kapag meron tayong fixed support, sabi ko sa inyo, pine-prevent yan from moving horizontally, from moving vertically, at saka from rotating. Kaya definitely tatlo yung reactions niyan. Isang moment, isang horizontal reaction at saka isang vertical reaction. Kaya siya tatlo. So, ito yung example na tinatawag nating free body diagram. This is very important kasi akala ng ibang students, kapag binigyan sila ng problem na ganito na naka 3D or kahit nakaganyan lang, iniisip agad nila mahirap. Dapat hindi ganun yung class ang mindset nyo kasi kapag binigyan kayo ng 3D or kaya ganitong example, dapat maisip nyong gawin first step is i-expose lahat ng mga forces na meron dyan sa body na yan. And yun class yung tinatawag nating free body diagram. For example, sa letter A, makikita nyo na meron tayong rigid bar, AB. So rigid, ibig sabihin, hindi siya nagde-deform, nakapatong lang siya ng ganyan. Puntahan natin yung nasa letter B, tingnan natin kung ano yung mga forces na pwede natin i-expose sa kanya para ma-identify natin yung kanyang free body diagram. So dito sa point A, tandaan nyo, tsaka sa point B, kapag ka-class merong mga nakasalat, magkakaroon lagi yan ng normal reaction. Kaya sa point A, nagkaroon ng normal reaction at A, and then sa point B, nagkaroon ng normal reaction at B. Tandaan niyo yun, lalo-lalo na sa statics of rigid bodies, as long as mayroong nakasalat, merong reaction. Okay? Next, dito sa point C, makikita nyo na meron nakakabit na cable. Ito yon. Definitely, kapag cable at saka rope, sabi ko sa inyo, magkakaroon ng tension force. Kaya sa point C, merong letter T, stands for tension. And kung ano yung angle niya dito, pag in-expose mo yung tension niya, ganun di angle dito. Maliwanag? And then lastly, syempre, kapag meron kayong object, definitely magkakaroon ng mass yan. Laging merong mass yan. Not, unless, minention sa problem na huwag i-consider yung kanyang mass or weight. And definitely, kapag merong mass yan, magkakaroon ng weight yan. And tandaan nyo, class, yung weight, lagi yan nag-a-act sa center of mass ng isang body. Kaya pansin nyo, ilan yung length na to? That is 2 plus 4, 6. Kapag kinuha may gitna niyan, definitely that is 3. Kaya yung mass natin nag-a-act at 3 meters. So, ayan, nasa gitna siya dapat. And, take note, kahit ano pang maging position ng object nyo, kahit nakapahiga, nakapatayo, or naka-inclined, definitely pagka naglagay kayo ng mass, laging towards downward yan. Kasi, doon papunta yung gravitational force natin. Okay? So, ayan, yung example ng tinatawag nating free body diagram. Next, let's now proceed dun sa talagang main topic natin, which is yung moment of a force. Ano ba class yung ibig sabihin ng moment?
Tandaan nyo, hindi ito class yung moment nyo. Hindi ito yung, moment ko to. Hindi yun class ha. Iba yung usapan na yon. Pero kapag force ang pinag-uusapan natin, sabi dito, moment is the ability of the force to produce twisting or turning a body about an axis. Ibig sabihin, kapag meron kang ina-apply na force sa isang bagay tapos tinurn mo siya or inikot. So ulitin ko, kapag may force, tapos meron kayong body, inikot mo siya or tinwist mo siya, definitely magpo-produce yan ng moment. So kagaya na to, ito yung axis nyo, tapos meron kayong force, inikot nyo yan pag ganito. Definitely magtutwist yung axis na yan. Another example, halimbawa meron kayong screw, tapos ito yung kamay nyo, in-apply nyo ngayon ng force. O ayan, iikot ngayon yan. Diba? Iikot yan. Definitely magpo-produce yan ng moment. Pero ano ba? Paano ba natin kinukuha yung moment ng isang bagay kapag ka nag-a-apply tayo ng force? So, eto. Tandaan nyo, ang formula ng pagkuha natin ng moment is yung force na in-apply natin times yung perpendicular distance. Yung force, madaling ma-identify yan. Kasi yun yung mismo in-apply mo. Pero yung perpendicular distance, dito kadalasang nagkakamali yung mga students. Tandaan nyo, kapag ka perpendicular distance, naka 90 degrees yan. If eto class yung in-apply nyong force F, definitely ang perpendicular distance niya is eto. 90 degrees. Tandaan nyo yan. Okay? And, syempre, kapag ka meron tayong moment, merong force at saka perpendicular distance yan. Kagaya na to. In this case, ito kasi yung common misconception and common mistakes ng mga estudyante. Akala nila kapag ka ito yung, halimbawa, tornilyo, diyan kayo nag-a-apply ng moment, ito yung force na in-apply nyo. Akala nila, from this point, up to this point, kukunin nyo lang yung distance niyan, ito na yung perpendicular distance D. That is wrong. Ulitin ko. Mali yun, class. Bakit? If this is your force, tapos ito yung point nyo, ang perpendicular distance niyan, i-project nyo tong force. Perpendicularly. I-project nyo tong point. Tapos, kunin nyo to, ito class yung inyong perpendicular distance. Again, tandaan nyo na yung letter D na yan stands for perpendicular distance. Kagaya na to. In this case, yung perpendicular distance D na yan is yung R times cosine theta kasi ano to, adjacent side ito. Ayan. Pero, kapag halimbawa yung force nyo naging ganito, halimbawa yung in-apply kong force F naging ganito orientation, definitely ang perpendicular distance niyan is ito na, yung letter R. Okay? So, ayan, yung formula ng pagkuha ng moment of a force. That is, M is equal to FD. Ano nga ba yung unit na ginagamit natin kapag ka moment of a force? Tandaan nyo, since pinag-multiply natin letter F at saka letter D, letter F, ang unit niyan usually is kilonewtons, newtons, pounds, kips. Tapos yung D naman natin, yung distance, ang usual na unit niyan is meters, kilometers, inches, centimeter, millimeter. So, yung mga yon. So, kapag multiply natin yung force times distance, ang magiging unit ng moment is kilonewton meters, newton meter, newton millimeter, pound inch, as long as force times distance. Yun class yung unit ng moment. And take note, 1 kilonewton is equal to 1,000 newtons. Sign convention, tandaan nyo, kapag ka nagtitake tayo ng moment, usually ang ginagamit natin, positive yung clockwise moment. Paano na nga nalalaman kung clockwise or counterclockwise? Simple lang. Tingnan nyo yung mga orasan nyo, yung mga wall clock nyo, kung paano umiikot yung orasan nyo, yun yung tinatawag nating clockwise. Pagka nabaliktad yung ikot ng inyong orasan, yun class yung tinatawag nating counterclockwise.
Okay? So, tandaan niyo yan. Sa pagsasolve natin ng mga problems mamaya, gagamitin natin usually that counterclockwise moment is negative and then clockwise moments yung positive. Clockwise. Ayan. Okay, let's proceed. Pag-usapan naman natin class yung couple. Ito kasi yung medyo nakakalito kapag pinag-uusapan natin yung moment, couple at saka yung force couple system. Tandaan nyo, sa physics o kaya sa statics of rigid bodies, kapag ka sinabi natin couple is defined as two non-collinear but parallel forces that have the same magnitude but opposite directions. The magnitude of the couple is given by M is equal to FD. Example, kapag halimbawa nagdadrive kayo ng kotse o kaya nagdadrive kayo ng barko, pag pinihit nyo yung manibela, nakahawak kayo dito sa right side ng manibela, tapos nakahawak kayo sa left side ng manibela, definitely kapag inikot nyo yan pataas, yung manibela, definitely yung right hand nyo tataas. And then yung left hand nyo bababa. Yun class yung tinatawag nating couple. Nag-a-apply kayo ng force in opposite directions pero equal force kayo nang ina-apply. Kaya mapapansin nyo, parehas F ito kasi parehas kayo ng force na ina-apply pero opposite sila ng direction. Yung couple na yan class, pwede nating i-convert or pwede nating i-calculate yung equivalent moment na yan. Kagaya na to, yung mga cube na yan. Pansinin nyo, dito sa cube na to, meron kayong in-apply na force F. Same yan ng magnitude pero opposite ng direction kaya yung isa positive and yung isa is negative. Kung gusto natin kunin yung equivalent moment ng couple na yan, ito yon, magiging ganyan siya. Ang formula lang na gagamitin nyo is F times distance. Kung paano tayo kumukuha ng moment of a force kanina, which is yung F times distance, ganun lang din. Pero, ang difference ng moment of a force at saka couple, dalawa. Yung force nyo sa couple, pero pagka kinuha nyo yung equivalent moment niyan, isang force na lang gagamitin nyo. Ibig sabihin, kung ano, yung force na nandito at saka yung force na nandito, yung isang magnitude lang na yan, yung gagamitin nyo, and i-multiply nyo sa distance kung saan magka-separate silang dalawa. Yung distance na to, kung gaano sila kalayo sa isa't isa. Okay? Kung kanina sa moment of a force, perpendicular distance ng isang force yung kinoconsider natin, this time sa couple, pagka kinuha natin yung equivalent moment niyan, kukunin nyo yung distance na namamagitan sa kanilang dalawa. So, let's try an example para malaman nyo kung paano ba nag-exist yung couple at saka yung moment. Example number 1, replace the horizontal 80 newtons. So, ito yun. Force acting on the lever with an equivalent system consisting of a force at O and a couple. So, meron doon kayong lever. Ito yun, yung bakal na yan. Nakakabit siya sa point O. Ngayon, in-apply mo daw siya ng 80 newtons. Ang sabi sa problem, ang requirement sa atin, palitan daw natin yung 80 newtons na yan ng isang force na nag-act sa point O at saka couple. Tandaan nyo. So ngayon, ang nakikita kong pwedeng gawin dyan, kung papalitan natin ng isang force sa point O, pwede natin yan lagyan ng 80 newtons dito. Papalitan daw natin ng isang force sa 80 newtons and tandaan nyo, pag pinalitan natin ng force na 80 newtons yan sa point O, nilagyan natin ng force to the right, definitely kailangan din natin maglagay to the left. Bakit? From law of equality, kung ano yung ginawa nyo sa left side, yun din yung gagawin nyo dapat sa right side. Okay? Next. Sabing ganun, palitan daw natin ng isang force and isang couple sa point O. And mapapansin nyo, kung babalikan natin dito, kailan ba class nag-exist yung isang couple? Kapag meron kayong same force pero opposite ng direction. So, balik tayo dito.
Kung meron tayong 80 newtons to the left na nasa taas, meron kayong 80 newtons to the right na nasa ibaba, definitely pwede nating i-convert sa couple yan. And tandaan nyo rin, yung direction na magiging moment nyo kapag kinuha nyo yung moment ng couple, kung paano class nagro-rotate yan, if this is rotating in this manner, counterclockwise, definitely, yung couple niyan, or yung moment niyan, same din dapat ng rotation. Okay? So, ito, kung papalitan natin ng isang couple yan, so, ito, titigan nyo to, at saka ito, pwede natin i-convert sa couple kasi yan, maglalagay tayo ng couple M dito. Since, counterclockwise yung rotation na to, at saka ito, counterclockwise din, definitely yung moment nyo, yung moment ng couple nyo is magiging counterclockwise din. And, para makuha natin, yung moment ng couple na yan, that is M is equal to force times distance. Pero ano nga ba yung distance ng dalawa na yan? Sure ako, maraming estudyante ang magsasabi na ang distance nilang dalawa is 9 meters. But that is wrong. Tandaan nyo, dapat perpendicular distance pa rin silang dalawa. So, ito yung letter D. And letter D, kung sasolvin natin yan, that is equal to 9 meters sine, and then yung angle 60 degrees. Bakit? Bakit naging sine 60? Kasi nasa opposite side siya. Kaya siya naging 9 sine 60. So, kung kukunin nyo yung moment na yan, that is M is equal to yung force na in-input nyo, that is 80 times 9 sine 60. So, solving for this, that is M is equal to 80 times 9 sine 60. Input natin. Yan, that is 80 times 9 sine 60. Ito yun. That is 623.54. 623.54, and then unit niyan is Newton meter, and then yung orientation niyan or rotation is counterclockwise. So, ito yun. To summarize, kung paano yung mga pinaggagawa natin, ito yun. Nasa next slide. Tandaan nyo, yung 18 newtons na yan, yan yung initial given sa atin. Kung meron kayong 18 newtons dito, pwede kayong maglagay sa kabila. Pero by law of equality, kung ano yung nilagay nyo dito, dapat ilagay nyo rin dito. Para pagka kinuha nyo yung resultant ng dalawang may bilog na yan, magsisiro. So, wala siya magiging effect. And, ang requirement sa atin, dapat daw, yung 18 newtons na nasa taas na yan, papalitan natin ng isang force and isang moment na nag-act sa point O. Kaya, ganito yung nangyari. And, paano na nga natin na-solve yung 624 newton meter na yan? Simple lang. Ginamit lang natin yung formula ng pagkuha ng moment, which is yung F times distance. Kaya nakuha natin yung 624. Sa reference na kinuhanan ko na to class, 624 siya kasi ni-round up na. Pero ang mas accurate na answer dyan is 623.54. Okay? So, ganyan lang. Another example, determine the resultant moment of the three couples acting on the plate. Solution, para makuha natin, yan, solution. Para makuha natin class yung resultant moment, gagamitin lang natin yung formula na F times distance. And tandaan nyo, i-consider natin, so, positive clockwise moment that is equal to summation ng force times distance. Lahat ng clockwise, ipapositive natin. Lahat ng counterclockwise, ine-negative natin. So, solving for this, you will get M is equal to, unahin natin to, ano ang rotation niya? Counterclockwise or clockwise? Definitely, counterclockwise. Kaya ito, magne-negative 100 times 3 meters. Next, ito tayo. Anong rotation niya? Clockwise or counterclockwise? That is clockwise kasi dun papunta yung arrow niya. So, that is positive 200 times 2 meters, yung nasa pagitan nila. And then lastly, ito, counterclockwise or clockwise. That is counterclockwise.
So that is negative 50 times yung distance nila sa isa't isa, that is 4. Therefore, resultant moment is equal to, kunin ulit natin, negative 100 times 3 plus 200 times 2 minus 50 times 4. Therefore, this is 50. 50 times 4. That is negative 100 Newton meters. Negative 100 Newton meter. Pero, ang pinaka-proper na final answer dyan is M is equal to 100 Newton meter. And then, yung negative sign na yan, palitan nyo. Kung kinonsider natin as positive yung mga clockwise moment, palitan natin. This is now counterclockwise. Pwede yung maging answer or pwede rin naman ilagay nyo 100 Newton meter tapos counterclockwise. CCW stands for counterclockwise. And CW stands for clockwise moments. So, ito yun. Kilonewton pala. Lagyan natin kilonewton. Letter K. Ito, buguhin natin as kilonewton meter. Ayan. So, ayan. Ito yun. I will be sending the copy of this to you para meron kayong reviewer. So, let's now proceed dun sa talagang pag-solve natin ng mga moment. Kanina, ang kino-consider natin is couple, pero this time, ang i-consider na lang natin is isang force. And then after this top example, i-consider na natin yung different types of forces. Pwedeng isa na naka-incline, pwedeng dalawa na naka-incline, and pwede ring marami. Example number 3, sabi dito, determine the moment of the force about O in each case. Case letter A, meron tayong force na naka-horizontal. Case letter B, meron tayong force at A na naka-vertical. And case letter C, meron tayong force na naka-inclined pero perpendicular siya sa 1 meter distance. Sa case A, para ma-solve natin yung moment at O, definitely, kinakailangan kunin muna natin yung distance. Kung kukunin natin class yung moment sa point O na yan, kinakailangan yung distance ng force na 100 newtons na yan is naka-perpendicular sa point O. Ang technique, para makuha niyo perpendicular distance, i-project nyo to, kunin nyo yung distance na to. Ito class yung perpendicular distance. Pero paano ba kukunin yung distance D na yan? Ang gagamitin natin by sin theta, that is sin 50 degrees is equal to opposite, that is D, over hypotenuse, that is 1. Ilipat nyo yung 1 sa left side, you will get D is equal to sin 50. And kapag ka in-input nyo sa calcu, sin 50 is equal to, input nyo sa mga calcu nyo, that is 0.77. And then lastly, para makuha daw yung moment at O, let's take moment clockwise positive. Moment at O is equal to summation ng force times distance. Solving for MO, you will get MO. Ano ang force na kina-consider natin? Positive or negative? Since clockwise yung rotation niyan, tandaan nyo, ito yung point O nyo, ito yung force nyo, iikot yan clockwise. So definitely, MO that is positive 100 times yung distance that is 0.77. Input nyo yan sa calcu nyo, you will get MO is equal to 100 times 0.77, that is 77. 77 Newton meter, and this is clockwise. So, ayan. Next, dito tayo sa case letter B. Dito tayo. Sa case letter B, kung meron tayong force na 100 Newton pababa, ang perpendicular distance niyan is ito. Kung ipoproject natin yan, ang perpendicular distance nyo is ito. Definitely ito.
So, kung kanina, kung D is equal to sine 50, this time, D is equal to cosine 50. And D is equal to, input nyo sa calcu yan, cosine 50 is equal to 0.64. To solve for that, let's use positive clockwise moments. MO is equal to summation of force times distance. MO is now equal to, ano yung force na kinoconsider nyo? Positive or negative? Clockwise ba siya or counterclockwise? So that is clockwise pa din. Kaya positive 100 times yung distance, that is 0.64. Therefore, MO is equal to 64 Newton meter. And this is clockwise. Ayan. So, kahit ano sa dalawa yung maging final answer nyo, meron kayong arrow na naka-clockwise or naka-CW. Pares lang yan. And then lastly, proceed tayo dito sa condition C. Letter D nyo, in this case, is equal to 1 meter. Bakit? I-project nyo to. Diba? I-project nyo to, i-project nyo to. Kunin nyo yung distance nyan, letter D, that's equal to 1 meter. So, therefore, ito na. Solve na natin. Let's take clockwise moment as positive, and then MO is equal to summation ng force times distance. Therefore, MO is equal to, ano yung force natin? Counterclockwise or clockwise? Clockwise pa din. Positive 100 times 1. Therefore, MO is equal to 100 Newton meter clockwise. So, eto yun. Okay? Next. Let's try example number 4. Sabi dito, compute the moment of A, 100 Newton force applied on a cantilever beam. So, ito yung cantilever beam. About the fixed end A as shown in the figure. Meron daw kayong 100 Newtons, pero ang orientation niya naka-inclined. Pinapahanap sa atin yung resultant moment at A. Sa totoo lang, meron kayong 2 solutions para magawa yan, masolve yan. Solution number 1, i-project nyo to. Project nyo yung force nyo. Tapos since dito kayo magmo-moment, o i-project nyo rin yan. Tapos kunin nyo yung perpendicular distance dito, letter D. So yun na, pwede ka na mag-moment. Pero sa totoo lang, pagka yung solution na yan ang ginawa mo, sobrang hirap niyan. Kasi unang-una, hindi mo pwedeng masolve yung letter D na yan. Mahirap ma-identify yung D na yan. Kaya ngayon, gagamit tayo ng solution number 2. Ito class yung tinatawag nating breaking the components of a force. Ibe-break nyo yung component ng force na yan, that is 100 newtons. Tapos, tsaka kayo magmo-moment sa A. To do that, tandaan nyo, kapag ka naka-inclined, naka-downward to the left yung force nyo, definitely, yung vertical force nyo is downward din. And then, yung horizontal component nyan is naka-to the left. Ano kaya? Yung vertical component at saka horizontal component ng 100 newtons na yan. Tandaan nyo, kapag kinuha nyo yung vertical component or y component ng 100 newtons na to, definitely, gagamitin nyo is sine 30 degrees kasi nasa opposite side yung y. So, itong y na to, that is 100 sine 30 degrees. And then, yung horizontal component, this is 100 cosine 30 degrees. Okay? Next, mag-moment na tayo. So, taking clockwise moment as positive, moment at A is equal to summation ng force times distance. To do that, ang kinakailangan yung gawin, syempre, i-take lahat ng moment, ng mga force na nakikita nyo. Unahin natin to. This is a clockwise moment, therefore positive yan. Clockwise moment kasi dito siya iikot. Okay? So, MA is equal to, that is positive kasi clockwise 100 sine 30. And ano ba class ang moment arm niya kaya?
moment arm or perpendicular distance. Ano kaya? At this point, hanggang dito sa point na to, ano kaya ang distance niya? Simple lang. From this point, up to this point, i-project nyo to. Tsaka ito. Therefore, ito na yung perpendicular distance nyo. Letter D. And mapapansin nyo sa figure natin, yung perpendicular distance is 3 meters plus 0.5 meter. Kaya this is 3.5 meter. Next, i-consider naman natin yung horizontal component ng 100 newtons na yan. Tandaan nyo, kapag ang kinoconsider na natin is yung vertical at saka horizontal components na ng 100 newton force na yan, hindi nyo na siya kailangan gamitin. Ang gagamitin nyo na lang is yung vertical component at saka yung horizontal component. So definitely, pag ginamit natin tong horizontal component na to, counterclockwise na yan kasi dito na siya iikot. Okay? So that is now negative 100 cosine 30 times. Moment arm niyan, mapapansin nyo, 0.25. Kasi ang distance niya lang is ito. Ito lang. Di ba? So therefore, this is 0.25 meters. And kapag kinampit nyo yan, mapapansin nyo that moment at A is equal to, input nyo class sa calculus nyo, 100 sine 30 times 3.5 minus 100 cosine 30 times 0.25. So that is 153.35. This is 153.35. And this is Newton meter. Tapos, ang orientation niya is, since positive yung nakuha natin, clockwise ito. Ayan. So, ito yung inyong final answer. 153.35 Newton meter. Okay? Next. Pagka isang force, madali pa siya. Kasi i-break mo lang siya into its equivalent components. E paano pag dumami na yan ng ganyan? So, ganun pa din. I-break pa rin natin siya into its equivalent components. Wala namang mababago dyan. So, to do that, kuhanin natin yung different components niyan. And kung kanina, ang lahat ng sinosolve natin is puro resultant moment. This time, pagka binasa niyo yung problem, sabi dito, if the resultant moment about point A is 480 Newton meter clockwise, determine the magnitude of F3. Ngayon, ibinigay na sa ating class yung resultant moment at A. Meron kayong given F1, meron kayong given F2, pero wala kayong given F3. Yan ngayon yung hahanapin natin. Pero kapag ka-class, ganitong problem na encounter nyo, tandaan nyo kung paano lang tayo kumukuha ng resultant moment, ganun lang di gagawin natin. Ima-manipulate lang natin yung equations niya. First step, syempre, puro mga naka-inclined yung forces nyo, kunin muna natin yung components niya. Unahin natin tong F1. Ano ang vertical component niya? This is 300. Sine or cosine? Since yung vertical component niya is nasa adjacent side, this is 300 cosine 30. Next, kunin natin class yung vertical component niya. I mean horizontal component. Siyempre, kung cosine yung vertical component niya, this time, this is 300 sine 30 na to. Next, sunod natin yung F2. Kuhanin natin vertical component at saka horizontal component. Vertical component niyan is, mapapansin nyo, nasa opposite side. Therefore, this is 400 sine 60. And then yung isa, zoom ko na, this is 400 cosine 60. Next, proceed tayo dito sa F3. Pag kinuha nyo yung vertical component at saka horizontal component na to, gagamitin natin yung 3, 4, 5 triangle. And again, kapag ka 3 at saka 4, yung 2 legs ng triangle niya, definitely this is 5. Okay? Kuhanin natin yung horizontal component. This is F3 times. Since yung horizontal nyo ay yung 3, this is 3 over
5. Tapos, yung vertical component nyo, this is F3 times 4 over 5. Since vertical nyo is 4, i-over natin sa 5. So, ayan na. Meron na tayong components po, pwede na tayong mag-solve. So, solution, taking clockwise moment as positive, moment at A is equal to summation ng force times distance. Ayan. Unahin natin class yung F1, syempre. I-consider natin yung vertical component niya. Ito, positive, negative. Dito kayo class magmo-moment sa A. Tandaan nyo yan. Positive ito kasi iikot siya ng paganyan. Clockwise moment. So, this is MA is equal to 300 cosine 30 times moment arm. Tandaan nyo, yung vertical component ng F1 is 0.2 from point A. So, this is 0.2. Next, what about yung horizontal component kaya? Yung horizontal component nung F1, mapapansin nyo, 300 sin 30. Explain ko sa inyo, class, yung tip kapag kumukuha kayo ng moment, tandaan nyo, kapag kayong isang force tumama doon mismo sa point kung saan nyo kinukuha yung moment, wala siyang perpendicular distance. O, diba? Definitely, zero na yan. Kaya ito, yung horizontal component ng force F1 at saka yung horizontal component ng force F2, zero na yan. Bakit? Kasi tumama siya sa A. O, diba? Ang formula ng moment natin is equal to force times distance. E, paano pag wala siyang distance? E, de zero na to. Definitely, ang moment yan is equal to 0. Tandaan nyo yan. Kaya, yung horizontal component ng F1 at saka horizontal component ng F2, 0 na yan. Huwag nyo nang i-consider kapag kaganyan. So, proceed tayo. Siyempre, 0 na to. Huwag nyo i-consider yan. Proceed tayo sa vertical component naman ng F2. Still, positive to kasi clockwise moment pa rin yan. That is 400 sin 60 times moment arm from point A, that is 0.2 plus 0.3, that is 0.5. So, etong horizontal component ng F2, 0 na yan. Huwag nyo nang isali. Next, unahin natin to class yung vertical component ng F3. Clockwise or counterclockwise? Clockwise pa din to kasi iikot pa rin yan ng paganyan. So, still, that is positive F3 times 4 over 5. And then, yung moment arm niya is still 0.5. And then, lastly, meron tayong F3 na horizontal component. This time, negative na to. Kasi iikot na siya ng counterclockwise. So, that is negative F3 times 3 over 5 times distance niya is 0.4. Paano ko nalaman? O, i-project nyo to. Tapos, kunin nyo yung distance na to from point A. This is 0.4. Ayan. Lagay ko, 0.4. And then, lastly, simplify. Input nyo muna to sa calculus. Ito, i-simplify nyo muna yan. And tandaan nyo, yung moment at A daw natin is given na 480 newtons. Kaya papalitan na natin to ng 480 newtons. Newton meter. Kaya pag sinimplify nyo yan, this is 480 is equal to, input nyo to, yung dalawang terms na to muna. Kasi yan yung constant. Wala kayong variable dyan. 300 cosine 30 times 0.2 plus 400 sin 60 times 0.5 is equal to 225.17. Tapos, i-combine nyo tong dalawa. Pag-combine ninyo, 4 over 5 times 0.5. Since pareha silang may F3, pag-combine ninyo, 4 over 5 times 0.5 minus 3 over 5 times 0.4. So, that is 0.16. Positive 0.16 F3. And then lastly, lipat nyo to. Sa left side, yung 225 magiging 480 minus 225.17
0.17 tapos i-divide nyo both sides by 0.16 is equal to F3. Therefore, F3 is equal to ilan? 480 minus 225.17 over 0.16. This is 1592.69. And this is newtons. O, ayan. Since positive nakuha nyo, therefore, tama yung assumption sa F3 na downward to the right. So, eto class yung inyong final answer. So, ganun lang. Kapag kumukuha tayo ng resultant moment, tapos kumukuha tayo ng unknown force, kung paano yung process, tsaka step-by-step procedure, ganun lang din. Next, try natin kapag ka ito. So, itry naman natin class kumuha or mag-solve ng moment of a force kapag ka meron kayong grid system na ganito. Makikita nyo, merong mga grids yan, yung mga guhit-guhit na yan. So, example number 6, sabi dito, meron actually solution to sa module niya pero i-elaborate ko kung paano ba na siya na-solve ng ganon. In the figure shown, assume clockwise moments are positive. Yes, usually naman yun yung ginagawa natin. Compute the moment of a force. F is equal to 450 kilonewtons and the force P is equal to 361 kilonewtons about points A, B, C at saka D. Tandaan nyo, ang given condition sa atin sa problem, magkahiwalay natin kukunin yung moment sa A, moment sa B, moment sa C, at saka moment sa D in terms of 450 kilonewtons at saka in terms of 361 kilonewtons. Pero take note class, minsan kasi nagkakaroon ng problems na sinasabi pagsamahin nyo silang dalawa. Pero in this case, ang sabi sa atin, kukunin natin yung mga moments sa A, B, C, D individually. So let's try. Solution. Ayan. Tandaan nyo, kapag meron kayong grids na ganyan, ang gagawin nyo lang, kukunin nyo lang class yung slope nila, yung triangle nila. Kukunin nyo lang to. Bibilangin nyo lang grids nila. O, dito muna tayo sa 450 kilonewtons. Bilangin nyo kung ilan nasa baba. 1, 2, 3, 4. From tip to tail, ito yan, 1, 2, 3, 4. Therefore, this is 4. This is 4. Next, o bilangin nyo yung grid na nasa taas. 1, 2, at saka 3. From tip to tail, yung bilang ng grids na yan, that is 3. And tandaan nyo, kapag meron kayong 3, 4, definitely ang hypotenuse niyan is 5. And then next, kunin nyo yung horizontal at saka vertical component nilang dalawa. Yan, ganun din kung paano tayo nagsasolve kanina. And in this case, yung 450 kilonewtons na yan, ang vertical component niya is 450 times 3 over 5. And yung horizontal component naman is 450 times 4 over 5. Ayan. Dun sa P, mamaya na natin solvein yan. Pero, syempre, kung paano tayo kumukuha ng slope, ganun lang din. O, bilangin nyo, 1, 2, at saka 3. This is 3. Yung nasa baba naman, this is 1 at saka 2. This is 2. And syempre, pag kinuha nyo yung square root nyan, that is 3 squared plus 2 squared. That is square root of 13. O, ayan, ganyan. So, ganun lang din. Unahin natin class yung moment at A in terms of 450 kilonewtons, taking clockwise as positive moments. MA is equal to summation ng force times distance. Mag-moment kayo sa point A. O, ayan. Mag-moment kayo sa point A. MA is equal to, unahin natin yung vertical component ng 450. Positive, negative. Negative. Correct. Kasi counterclockwise ito. This is negative 450 times 3 over 5. Bilangin nyo ilan yung moment arm or perpendicular distance. De, madali lang. I-project nyo tong A, i-project nyo tong vertical component ng 450. Bilangin nyo, this is 1. Ilang grid ang mayroon sa pagitan nila? 1. Therefore, this is 1. Next, what about yung horizontal component kaya? Positive, negative is still negative yan kasi counterclockwise. So, this is negative 450
horizontal component that is multiplied by 4 over 5 times moment arm is equal to, bilangin nyo kung ilan yung nasa pagitan nila. O eto, project nyo to, bilangin nyo 1, 2, at saka 3. This is 3. Yan. Therefore, moment at A is equal to negative 450 times, input nyo class sa calculate nyo, times 3 over 5 times 1 minus 450 times 4 over 5 times 3. This is equal to negative 1,350. Negative 1,350 or equals to 1,350 kilonewton meter, and this is counterclockwise. Ayan, moment at A. Counterclockwise kasi negative siya. Next natin, solve natin class yung moment at B that is equal to, yasog natin, baka hindi kumasya. Moment at B that is equal to, ganun pa din. Pero this time, dito naman tayo sa point B, syempre. Unahin natin class yung 450 kilonewtons lang ha. Unahin natin vertical component, positive, negative. Positive. Bakit? Kasi dito na siya iikot. This is positive 450 times 3 over 5 times. Ilan yung pagitan nilang grid? O, i-project nyo to. I-project nyo to. Tapos kunin nyo tong distance na to. This is 1, 2, 3, at saka 4. This is 4. Ayan. Next, kuhanin nyo class yung horizontal component naman. Positive pa rin to kasi clockwise pa rin yan. This is 450 positive 450 times 4 over 5 times ilang grids ang meron sa pagitan nila? 1, 2, at saka 3. This is 3. Therefore, MB is equal to, sub natin. Yan. Input nyo, 450 times 3 over 5 times 3 times 4 plus 450 times 4 over 5 times 3. Ayan, 2160. This is 2160 kilonewton meter, and this is clockwise. O, ayan. Kahit anong ilagay niyo orientation, ulitin ko lang kung arrow o kaya naman CW. Parehas lang yan, ha? Alam ko na yun pag ganun. Next, kunin natin yung MC, moment sa C. Moment sa C is equal to, sub natin, moment sa C is equal to, o dito naman sa point C, in terms of 450 kilonewtons pa rin, ha? Moment sa C, unahin natin tong vertical, o clockwise yan. Clockwise yan, di ba? 450 times 3 over 5 times, ilan yung grid na nasa pagitan nila? O di, i-project nyo to. Project nyo to, tapos bilangin nyo to. The distance nila, o di 1, 2, 3, 4, 5. That is multiplied by 5. And then lastly, mapapansin nyo, itong horizontal component ng 450 kilonewtons tumama sa C, kaya 0 na yan. Therefore, MC is equal to 450 times 3 over 5 times 5, that is equal to 1,350. 1,350, this is clockwise kasi positive siya. And then next, lastly, kunin natin yung moment sa D, that is equal to, dito naman sa point D tayo, ganun pa rin, in terms of 450 pa rin. Unahin natin vertical, positive, negative. Negative, correct. 450 times 3 over 5 times, ilan yung grid na nasa pagitan nila? 1. And then, next natin, yung horizontal component, positive, negative. Positive, kasi clockwise moment na yan. Positive, 450 times 4 over 5 times. Ilang grid yung nasa pagitan nila? 3. This is 3. MD is equal to, put nyo yan, negative 450 times 3 over 5 times 1 plus 450 times 4 over 5 times 3.
This is equal to 810. Let me check. 810. This is 810. This is kilo Newton meter. And positive, ibig sabihin clockwise. O, ayan. Assignment, ilalagay ko dito, assignment. Since tinuro sa inyo kung paano yung moments, kunin yung moments A, B, C, D, assignment class. Assignment, gawin nyo class that P is equal to 400 kilonewtons. Tapos pakikuha yung moment sa A, pakikuha yung moment sa A, moment sa B, moment sa C, at saka moment sa D in terms of 400 kilonewtons sa P. So, ayan, pakilagay sa long bond paper. Let's now proceed. So, next example. So, wag yan. Madali lang yan. Nasa module niya yung sample niyan. Pwede niyong reviewin. Eto, dito tayo. Dito kasi maraming natatakot na estudyante. Let's try this example. Example number 8. This is the second to the last example. Example number 8, sabi dito, a vertical shaft AB, ito yun, is 5 meters long. Obvious naman, nakalagay. And is bolted to the rigid support at its lower end A. Naka-bolt yan. Ibig sabihin, naka-fixed. Hindi yan po pwedeng gumalaw. Kumbaga, naka-hold tight. And its upper end B is attached to a horizontal bar BC. So, ito yung BC. Naka-attach yan sa B, kaya hindi rin gagalaw yan. Ibig sabihin, fix sa point B at saka fix sa point A. That is 2 meters long. At the end of C is applied a force of 180 Newton meters. So, baguhin nyo to class. This is 180 Newton meters. 180 Newton force. Rather. Force P is perpendicular. Ito yun. Ito yung force P. Teka, alisin na nga natin. Alisin nyo na to. This is P is equal to 180 Newton. Is perpendicular to the plane containing points A, B, C. Determine the twisting effect. Dalawa yung pinapahanap sa atin. Determine the twisting effect of P on the shaft AB and the bending effect at point A. Bending effect at point A. Ayan. Common misconception, akala ng mga estudyante, kapag ka sobrang haba ng ganyan na problem, tapos naka 3D pa yung figure, akala nila mahirap. That is wrong. Tingnan nyo class, yung problem, ang pinapahanap lang sa inyo is yung twisting effect at saka yung bending effect nung bar AB na yan at saka yung bar BC. If this is your top view and this is your side view, pansinin nyo, meron kayong two movement na po pwedeng mangyari kapag ka in-applyan nyo ng force P dyan sa bar, dyan sa point C na yan. First movement na po pwedeng mag-twist itong AB, di ba? Iikot yan eh. Po pwedeng umikot yung bar CB na yan. Tapos, papalipitin niya tong point bar AB. Di ba? Po pwede yung umikot. Another way na po pwedeng mangyari dyan is mag-bend ito. Pwede rin mag-bend ito. Pwedeng mag-bend yan ng paganyan. So, magkakaroon ng dalawang effect. Ito class yung twisting effect na tinatawag kasi pwedeng mangyari yan. And ito class yung tinatawag na bending effect. Isa pang po pwedeng mangyari. So, solution, kukunin nyo lang class yung moment nila. For the twisting, kukunin nyo lang yung moment. Siyempre, para makuha yung moment, twisting effect stands for P times yung perpendicular distance niya. Ano ba ang force P? That is 180. Diba? 180 newtons. Imo-multiply natin sa perpendicular distance kung saan magkakaroon ng twisting effect which is 2 meters. O therefore, this is 360 Newton meter. Ayan na. Ito class yung twisting effect. And what about yung bending effect kaya? Yung bending effect naman niya class is equal to still 180 pero this time, yung perpendicular distance niya para magkaroon ng bending is 5 meters. So this is times by 5.
Therefore, this is equal to 180 times 5 is equal to 900 Newton meter. So, ayan lang. Baka kasi akala nung iba, mahirap yan pagka ganyan. Huwag kayo class matatakot pagka binigyan kayo ng ganyang problem. Intindihin nyo munang mabuti yung situation. So, yan lang. Ganyan, di ba? Ba't kayo matatakot pag ganyan? Ang pinapahanap lang, twisting at saka bending. And again, nasa module nyo, yung solution niyan, in-explain ko sa inyo kung paano nakuha yun. And then lastly, for our last example, nasa module nyo din to, pero i-explain ko kasi walang explanation kung bakit nakuha doon. Kabudsinod na lang. Example number 8, the 3-step pulley in the figure is subjected to the given couples. O, couples yan ha, tandaan nyo. Sabihin, couple. Kagaya ng sinasolve natin noong unang part. Compute the value of the resultant couple. Also, determine the forces acting in the rim at the rim of the middle pulley. Ito class yung middle pulley. Yan yun. Tatlo kasi yan, di ba? That are required to balance the given system. Alam nyo ba yung pulley? Alam nyo ba yung tug-tug or karamatsyug? Yung ginagamit sa bukid. Yung pulley class, yung pinapaikutan ng pump belt. Yan yun. Or, pwede din naman yung pulley class. Halimbawa, may hinihila ka ditong rope. May object kang nakasabit dyan. Tapos, hihilahin mo siya. Ito class yung pulley. Yung pinapaikutan ng tali na yan. So, ito class yung pulley. Ayan. O, diba? So, ngayon, para solve solution, kung paano tayo class kumuha ng resultant moment ng couples kanina, ganun lang din. So, taking clockwise as positive moment, that is equal to summation ng force times distance. Unahin natin class yung nasa taas na force, yung 40, let's say Newton meter na lang yan, Newton at saka 40. So, anong orientation niya? Clockwise or counterclockwise? Clockwise. Paikot, positive. That is equal to M is equal to 40. Distance. Sabi ko sa inyo, kapag ka-couple yung kinukuha nyo, yung distance nila, yun namamagitan sa kanilang dalawa. So, therefore, this is 16. Next, yung nasa middle pulley, 30. Positive, negative. Ay, mali. Negative pala to kasi counterclockwise. So, ayan. Counterclockwise. Pag ganito nga pala. Yung nasa middle pulley, yung positive kasi clockwise na to. Therefore, this is equal to negative 30 times yung distance nila, that is 12. And then lastly, yung nasa pinakamaliit na pulley, ito yon. Positive, negative. Negative, correct. Negative 60 times distance nila, that is 8. Therefore, resultant moment ng buong system na yan is equal to, input nyo sa calcu, negative 40 times 16 minus 30. Plus pala yung 30 na yan. Plus. Plus yung 30 kasi clockwise yan. So, ayan. Tama naman. Plus 30 times 12. And then minus 60 times 8. That is negative 760. So, therefore, this equal to 760 Newton meter. And this is counterclockwise since negative yan. So, ito yung isang pinapahanap sa atin. Ayan. Negative 760 Newton meter or 760 Newton meter counterclockwise. And then lastly, yung isa pang pinapahanap sa atin, dalawa kasi yan, di ba? Resultant couple. Yung isa naman, determine the forces acting at the rim of the middle pulley. Ito yun. Explain ko sa inyo kung ano yan. Diba? Nakuha na natin yung resultant moment counterclockwise. Ito yun. Ito yung M. Ito yung M. Ang pinapahanap sa atin ngayong class, ano daw yung force na ilalagay natin sa middle rim, sa middle pulley, para ma-counter yaang moment resultant na yan o resultant moment na yan. So, ito yun. Kung yung nakuha nating resultant moment is counterclockwise, definitely, kinakailangan maglagay tayo ng force na clockwise para pigilan yan. That is F at saka F. Diba? And ano daw yung force F na yan?
Ito yon. Tandaan nyo, kapag kumukuha tayo ng force ng isang couple, moment is equal to force times distance. Pag kino-convert natin yung couple to its equivalent moment, ang formula is ito. Pero syempre, nakuha na nga natin yung moment kanina. Therefore, input nyo dyan, 760 is equal to force times yung distance ng middle pulley, that is 12. So, ganyan lang. O therefore, F is equal to 760 divide 12, that is equal to 63.33 newtons. So, eto na class yung pinapahanap sa atin. So, that's it. Ayan, I hope meron kayong naintindihan kung paano kumukuha ng moment, kung paano tayo nagsasolve ng resultant moment, kung paano tayo kumukuha ng moment given yung couple, and paano tayo nagko-convert ng inclined force to its equivalent components. So, ayan. So, etong mga example kasi na to, nasa module nyo to, you can read this. Mas madali pa nga yan kesa dun sa mga in-example natin. Ito pa. Tapos, assignment, pakidagdag sa assignment nyo sa long bond paper, ito. Yung P na yan, gagawin yung 400 kilonewtons, and then pakikuha yung MA, MB, MC, at saka MD. Tapos, eto pa, yung nasa dulong part ng presentation. So, pakigawa ito, ito, at saka ito. Sa totoo lang, ito class yung mga lumalabas sa CFE, yung mga ganitong problems, yung mga lumalabas sa CFE last time, kaya gusto kong ipasolve na sa inyo ngayon pa lang. Para just in case na, lumabas to sa exam nyo, o di alam nyo ng solve, o di ba? So, yun lang. I hope meron kayong natutunan kahit konti, and pakigawa yung mga kailangan nyo gawin, and thank you so much.